si Corporal ay patroller ng Antipolo PNP. Kailan po kayo huling sinaktan? Kahapon po, mga 12:30 PM po. At bakit ho niya ginawa yun? Kasi po nahuli ko siya yung sa cellphone po, sa text. May text po nung babae. Oh, siya nang may kasalanan, siya pang may ganang manakit. At palagi kanyang sinasaktan noon pa. Opo, noon pa po. Malit pa po yung panganay naming anak. At meron po kayo mga blatter tungkol dyan. Opo, meron po. At ito ba ay naisumbong nyo na po sa Kamkrame at nasa-file nyo na po siya ng kaso? Hindi pa po. So ngayon parang tama na, Opo, sobra na. ayoko Okay. na po. At ano pong gusto nyo mangyari? Kasuhan natin? Kasuhan po. At pakasuhan natin administratibo at Opo. kriminal? Opo. Okay. Sabi nyo, maliit pa yung anak nyo, nananakit Opo. na siya. Yung panganay po Yung na. panganay. Ilan taon na po panganay nyo? 8 years old na po yun ngayon. So ibig sabihin, 8 years na kayo sinasaktan nito. Opo. At ano pong kadalasan dahilan? Itong last time, dahil nahuli nyo siya. Opo. Yung mga previous po. Minsan po nawala yung susi ng motor niya. Sinisi po niya sa akin. Tapos sinuntok po niya ako sa likod dahil po Okay. sa susi. Okay. Ano pa po yung mga ibang insidente na Yun po dahil po Dahilan sa panakit. pag nahuhuli ko po siya na may katext ng ibang babae. so ibig sabihin itong si Corporal Playboy at kapag nahuli mo, nasita mo, nagagalit. Opo, galit na galit po. Samantalang ibang lalaking alam ko, nagmamakawa kay Mrs. Di ba? Hindi man naamin pero amo-amuin si Mrs. Gagawin lahat. Sinuntok po niya ako kahapon sa harap po ng anak namin. Holy sh... Umiyak nga po yung panganay ko eh. Corporal, Sir, magandang hapon po. 8 years na pala, binubugbong mo siya paulit-ulit sa mababo na dahilan, susi ng motor na nawawala. And then, pag nahuhuli ka sa iyong kabalastugan, ang ganti mo ay bugbog. Corporal. Hindi po, sir. Wala pong katotohanan yung sinasabi niya, sir. Totoo yun. Alam ng anak natin panganay lahat ng ginagawa mo sa akin. Pambubugbog mo sa akin, alam niya. Walang pambubugbog na nangyayari. Meron, Ang may mga pasa sagutan ako. lang- Bim, alam mo yan, Bim, di ba? Gusto kitang ipa-check up na hindi ka dinadatnan. Ang tagal na, 2022 ka nang Hindi anak. totoo yan, hindi Hanggang totoo ngayon, yan. Hanggang ngayon, 2024, may ano ka pa rin. May mga pasa ka. Ang tagal mo nang Hindi dinadatnan. totoo yan. Walang katotohanan yun. Alam mo, nagkaroon ako, Alam ko. ikaw pa nagsabi sa akin, may dugo yung underwear ko. Wala, hindi yung dugo. Di ba sabi mo, hindi yung dugo? Ikaw ang may Tinanggal sabi. Mo ba? Kasi ako ang naglalabas sa bahay. Kaya alam ko Parehas tayo. Dalawa tayo. tutulong ka pag magsasampay lang. Pero ako Pag, talaga pag naglalabas. magbabanlaw, dalawa tayo. Alam yan ni Chloe. Lahat. Natuturuan yung bata, yung mga anak. Hindi. Corporal, sabi po ni Ma'am Gladeline, meron daw pong mga blatter sa barangay tungkol sa pananakit mo, which just means na nagsasabi siya ng totoo. Sir, yung ano po, sir, yung sa blatter ko sa barangay, sir, may sinasamahan niya ng pa-medical, sir. Pero, sir, yung medical na yun, sir, yung pasa, hindi po galing sa pananakit yun, sir. May sakit po siya sa, sa parang dugo, sir. Na Wala ayaw niya po. ipa-check. Hindi po Meron yun totoo din. yun. I-try natin na matagal ka nang hindi dinadatnan. 2020. Hindi totoo yun. Alam mo yun. September 20, Kailan lang ako 2022. nagkaroon, di ba? Kailan lang. Wala nga tayong pinapamiling napkin eh. Di tayo namimili ng napkin. Kasama mo ako pag namimili May tayo ng tindahan diaper tayo gata. dati. May tindahan tayo dati. Ang dami nating napkin doon. December pa yun. Hininto na natin nung malapit na ng mga anak. Wala na tayong May tindahan tindahan nung tayo nanganak na. dati. Marami tayong napkin doon. Malamang hindi ko Wala nagamit yun kasi nabuntis ako. Papayag ka, magpa-check up tayo. Na Papayag kung bakit- ako. Corporal, give me a reason kung bakit gagawa-gawa ng istorya ayon sa'yo, ganun po yung iyong gustong ipahiwatig na itong misis mo ay nagsisinungaling at pagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo nang ginagawa. What could be the motive? Yes sir, tingin ko po yung tinatawag na ano sir eh, postpartum disease. Postpartum. Yes sir, para nagkakaroon ng ano sa pag-iisip sir eh, yung asawa ko eh. Hindi Kasi po sir, totoo. nung ano, hindi na kami nagpapa-check up eh. Wala Okay. nang check up pagkatapos ng mga anak. Kahit Ang nung regular- buntis ako, regular hindi mo check ako up na lang, sinasamahan magpa-check yung sa up. baby natin, ang may regular check up, pero ikaw wala Sa kang center regular yun sa check up. barangay. Oo nga. Teka muna, Yung anak natin so, yun. so sir, nung nagpa-blatter siya sa barangay at nakarating sa inyo na merong blatter against you sa barangay, bakit hindi po kayo pumunta sa barangay para pasinungalingan yung ibinlatter niya at ibigay yung side nyo?
Hindi sir, walang paanyaya yung barangay sir eh. Magulang niya po laging pumupunta. Wala namang pumunta Opo. doon. Dahil walang patawag yung barangay. Pupunta ako doon kung may patawag yung barangay. Wala Magulang namang po yung pumuntang barangay sa atin pinupuntahan. eh. Ang ginawa mo lang doon parang record purposes lang eh. Na nagpunta ka doon, na tinaktan ka. Pero yung pasamog, galing yan doon sa yung sinasabi ko sa'yo na hindi ka dinadatnan. Hindi totoo yun. Yung alam mo yan? So ang sinasabi niyo po, postpartum syndrome ito. Yes sir. Dahil Sir, nanganak siya at ngayon pinag-initan ka niya ng wala naman talagang rason. Ma'am, kailan po kayo nanganak? Nung December 28 po, 2023. Opo, kayo po yung nagpa-blatter doon sa mga pasaan ninyo. Kayo ho ba ay nagpa-medical para ipacheck sa doktor yung mga pasa ninyo? Yes po. At yung doktor magsasabi kung saan galing yung pasa. Ginawa niyo po yun? Meron po pwedeng makita? Nasa cellphone. Dito tayo magkaalamanan. Dahil kapag in-examine po ng doktor ang inyong pasa, madidetermina ng doktor kung saan galing yung pasa at anong dahilan noon. Siyempre yung doktor magtatanong sa inyo, mag-iimbestiga rin. Okay, para malaman natin. Corporal, may sinasabi siya na sa harap na mismo ng anak ninyo. So paano ko sasabihin ng anak niyo, totoo na nanakit talaga yung papa ko sa mama ko? Sa harap po kasi nila, doon po Okay. ako sinaktan. Sino po may kustodiya ng bata? Nasa akin po. Sino nag-alaga po sa anak niyo ngayon? Magulang ko po. Ano po yung reaksyon ninyo na sabi niya postpartum syndrome daw po itong Hindi anak po niyo? totoo yun. Tsaka nung buntis po ako, hindi naman po niya ako sinasama magpa-check up. Oh, hindi ko, Nung nanganak nga po ako sa pangatlo namin eh. Pagkalabas ko ng operating room, sabi niya kagad, ba't hindi ka pa namatay? Kala ko patay ka na eh, tagal mong lumabas. sabi niya. Opo. Sino po yung doktor niyo sa ubigay ninyo? Ano po? Hindi, kasi kung tinatanong yan, ma'am, nagka-counter kasi itong si corporal. Ngayon, isang patunay dyan na talagang nagsinungaling siya, kung talagang nagsinungaling ay kakausapin natin yung doktor nyo. Kasi pag after naman na kayo, meron kayong mga follow-up check-up, di ho ba? Opo. Nasa papel ko po eh. Sige. Yun po. Nasa bag ko po. Yun po ang makapagsasabi kung meron nga kayong sakit na sinasabi ni corporal. Opo. Ngayon, pag sinabi ng doktor na wala, sino ba si corporal? Ang amba naman, di ba? Mas magaling pa siya doon sa Opo. dalubhasa pagdating sa kalusugan. Minsan Minsan po pa. may time pa po na isa pa lang po anak namin. Tapos, in-invite niya po yung best friend niyang tomboy sa bahay namin. Nangungupahan po kami noon. Tapos po, nag-inom doon. Tapos po, inutusan niya yung tomboy na paghalik-halikan ako. Tapos, hinubutubaran niya po ako doon. Tapos ginagamit niya po ako habang yung tomboy nasa tabi ko. Nakahubot-hubad rin, tapos sinahawak-hawakan yung katawan ko. Hawak niya po yung baril noon, tapos iyak lang po ako ng iyak. Wala sir. Corporal, paano ka nakapasa? Kung totoo sinasabi naman, paano ka nakapasa sa neuropsychiatric exam ng PNP? Sir, Kung totoo. sir, wala pong ganyang istorya, sir. Kasi kung may ganyang istorya, sir, dapat pinablatter niya ako kasi mabigat na ako sa yan, sir eh. Hindi po totoo yun, sir. O bakit po siya magsisinungaling na naman? Para idin po ako na Hindi may kita kasalanan ako, may pinablatter ginawa kasi akong nga mali. tinatakot mo ko, papatayin Walang mo ganun. ko. Yun ang lagi mong sinasabi sa akin. Hindi. Kahapon lang sinabi mo Ngayon sa ko akin, alam yung papatayin mo ko. Huwag mong banggitin yung last name nung Hindi po. lesbian. Anong first name? Siya. Kilala niyo po, sir, si Shap? Siya. Hindi po, wala po akong kilalan siya. Wala rin po kilala. akong friend sa Facebook o cellphone number nung siya. Hello, magandang hapon sa iyo, Neng. Hi po. Andito kasi si mami mo, Kausap ko lang, nag-uusap kami rito. Meron kasi siyang sinasabi sa akin. Gusto ko lang malaman mula sa iyo kung tama ba itong narinig kong salita mula sa kanya na sinaktan ni Papa si Mama sa harap mo kahapon? Opo. Nangyari yun. Opo. Paano? Sinuntok niyo po Saan niya sinuntok si Mami? sa tenga. Bakit niya sinuntok si Mami? Kasi po, nagpatugtog siya ng malakas. Sino patugtog ng malakas? Ma'am, Okay, nagpatugtog ng malakas si Mami. Anong ginawa ni Daddy? sinuntok niyo po. Sa tenga. Okay, sige, Neng. Salamat, ha? Ba't po kayo naiyak, ma'am? Awa po ako sa anak ko. Corporal? Sir, yung sinasabi ng anak ko, sir, natuturuan naman kasi yung bata, sir eh. Saka makamama yung sir, yung anak ko, sir.
So, ibig mo sabihin na brainwash yung bata, tinuruan. Yes, sir. Parang ganun lang, sir, ang nangyari, sir. Saka lagi po akong wala sa bahay, sir. Hindi totoo yan. Bakit detalyado yung bata? Yung kanyang sumbong na nagpapatugtog tapos sinuntok mo sa tenga. Pwede naman sabihin, sinuntok lang, wala siya babanggitin. Nagtenga pa talaga. Sa dinami-daming parte sa katawan, tenga pa nabanggit. Saka, sir, kada 3 days ago, sir, lumabas kami, nag-birthday kami, ang sweet pa namin, sir. Tapos ngayon, nagkakaganyan siya. Baka nga, sir, dahil sa medical yung ano niya, sir, Tapos din na po, papacheck up. Inano pa po ako niyan, sinabihan pa po ako magnanakaw daw po ako. Ninakawan ko daw po siya ng 3K. Kasi po, namasyal kami sa sementeryo sa papa ko po. Tapos nagpadala po yung ate ko ng pambayad dun sa naglilinis sa puntod ng papa ko. Kasi yearly po yon, nagbabayad ng 3K. Tapos kahapon, pinaulit-ulit po niya na magnanakaw ako. Ninakaw ko yung 3K na pera niya. Nako, Corporal, lahat ng sinasabi niya, of course, karapatan mong kontrahin yun, depensa mo. Pero mukhang ikaw po ang naipit dito. Ngayon, ang mangyari, tatawagan namin yung kanyang OB-GYN, at kapag sinabi ng kanyang OB-GYN na yung kanyang pasa ay walang kinalaman sa kanyang panganganak, yari ka rito. Yes, sir. Kasi sir, pagdating sa korte, ipatatawag yung OB-GYN, ipatatawag yung ilang mga eksperto na maging resource person, maipit ka rito. Sir, yung pasa po niya, hindi po galing sa bugbog yan, sir, sa pananakit. Talagang, sir, may lumalabas na pasa sa kanya sa iba't ibang parte. Minsan sa braso, sa hita. Hindi totoo yan. Okay. Binubugbog mo kasi ako. Walang pang bubugbog. Sana kung binubugbog kita, matagal ka na nagreklamo, nagpa-medical. Oo. Alam mo naman yan, Di ba munti ka na nga kitang kasuhan, nagpunta ako ng Antipolo Station, Alam mo yan, nasa kabading ka pa, naka-assign nun. Hindi. Kahit tawagan natin si Sir Santos ngayon, siya ang magpapatunay. Wala. Gusto mo? Magandang hapon po sa inyo, Dr. Camille Garcia. Ay, opo, sir. Good afternoon po. Dr. Camille, ano ba yung mga simptomas ng isang babae na nag-undergo ng tinatawag na postpartum depression, ma'am? Okay, pag sinasabi po kasing postpartum depression, definitely po, sir, pwede po ito na mangyari even after giving birth na. Siguro, na po, kahit po sabihin yung 1 year and a half, nakakaranas pa rin ng depression. Pero pwede pong ito ay hindi lang kalungkutan. Pero pwede maging irritable, tapos nai-stress palagi, tapos sabihin natin naiiyak, yung mga ganun pong mga, kung ano po yung mga typical na manifestation po ng isang taong nadidepress, ganun din po. At the same time, affected po yung kanyang pag-aalaga sa kanyang anak. Pero pwedeng natatakot siya or nire-reject niya yung anak niya, tapos pwede siyang nabibisit sa mga tao sa paligid niya, ganun po yun. Yung pong pagkakaroon ng mga pasa sa katawan, kasi ang sabi nitong inireklamong pulis, yun daw ay sanhi ng postpartum depression, kaya may mga pasa-pasa kasi hindi na rin daw siya dinandat na ng period. Is that something normal? Okay. Usually po, sir, wala pong connection po kasi yung hindi po pagkakaroon ng menstruation. Mas maaari po talagang pwedeng maging cause, yung attributing causes kung bakit madali kang magkaroon ng pasa. Bawa po, kahit nabunggo kayo, madali kayo magkapasa. It's because of hormonal imbalance. Dahil kasi siguro hanggang ngayon, improper ang nutrition niya dahil nangangayayat siya because of the depression. Pero pwede rin talagang may mga nutritional changes, kulang ang vitamina sa katawan. Pero bilang isang asawa, dapat kung nakita niya po yun, dapat siya po mismo pinapunta na po niya sa doktor ang kanyang asawa para sa ganun mapacheck up bakit nagkakapasa. Dahil kasi pag yung ganyan, dalawa po lang yan, it's either yung self-inflicted siya or may nananakit po sa kanya. At kasama ho ba sa postpartum depression ng isang tao na gagawa-gawa siya ng istorya laban sa kapwa niya para sasabihin na nananakit samantalang hindi naman? Sir, pagdating po sa ganun, hindi na po postpartum depression yun. Pwedeng postpartum psychosis yun. Pero hindi po basta-basta masasabi na postpartum psychosis po yun, not unless po na ma-evaluate namin o kaya mismo ng psychiatrist namin.
Kasi kung halimbawa spontaneous, continuous at saka talagang coherent yung pasyente, tsaka talagang may magpepreba na talagang may nangyayari sa kanyang ganon, ay talagang pwede pong hindi na po ito basta-basta depression lang. Baka talagang nasasaktan po talaga siya. At tsaka syempre, kung ikaw ay nagiging biktima ng violence, hindi na po ito postpartum, rather talagang meron na po siyang depression. Yung pagsabi po ng bata na yes, sinaktan ni Papa si Mama, sinuntok sa tenga, at sabi po ng pulis, yung bata raw ay naturuan, is that something na magandang gamiting depensa ng pulis na inaakusahan ng misis na nambubugbog, ma'am? Ay, ilan taon po yung bata? 8 years old po. 8 years old. Alam nyo, hindi po pwedeng sabihin natin na na-influensyahan na magulang ito. Paano kung talagang nakita ng bata yon? Kasi ang bata, pag talagang learned yung bata, hindi yan yung basta sasabihin nyo na hindi siya magsasabi ng totoo dahil kasi threatened siya. Kasi kung talagang totoo pong nangyari yon, merong mga bata, oo, talagang nagsisinungaling. Pero kung talagang masyadong consistent at saka rin talagang walang pag-aalinlangan na sinasabi ng bata ito, pwede po talagang may katotohanan yun. At ma'am, habang nagkikwento yung bata, si mama na nandito, yung mami, naluluha po siya. Sir, pag pwedeng pumunta yung bata dito at pwedeng ma-evaluate din paano kung talagang totoo yun, consistent. Kasi hindi naman po basta matuturuan ng bata na sasabihin mo, ganito, ganyan na. Kasi pwede may mga questions tayo na pag talagang malalaman natin. Kaso kung yan na talagang may katotohanan po, mahirap po na ipabulaanan yan. Dahil kasi talagang nasabi ng bata So talagang magre-rely tayo talaga kung talagang tama yung sinabi ng bata through mga possible assessment na makikita natin pag in-evaluate po yun. Sige po, kukontakin namin kayo, Dr. Camille. Sobrang thank you sa muli po, Dr. Camille Garcia, psychologist ng The Clinic of the Holy Spirit sa Quezon City. Maraming salamat po. Sir. Okay po. Magandang hapon po. Corporal, Sir. narinig mo sabi ni Dr. Camille, Yes, sir. yung sinasabi mo laban kay Mrs. na siya ay may postpartum depression o postpartum psychosis, kung ano pa man yung binibintang mo sa kanya, bakit di mo siya dinala sa doktor? Sir, Ba't di mo siya dinadala ko pinasuri? po, sir. Dinadala ko, sir. Ayaw lang niya kasi Hindi natatakot siya totoo na yan. magkaroon ng sakit At Hindi natatakot totoo siyang malaman yan. na may sakit. Di ba sabi mo nga baka Hindi leukemia yan? totoo Kasi yan. may lahi kayo ng na may lahi kayo sa side nyo na may sakit ng leukemia, di ba? Yung parang nagkakaroon talaga ng pasa. Hindi totoo yan. Kailan lang nagkaroon ako, nilagnat ako, di ba? Alam mo naman, Di ba kailan lang? Nitong February Natatakot. lang. sabi ko nga pa-check up na tayo. Ang tagal nilagnat mo ako. hindi nagkakaroon Nagsukat tae ako, tapos nilagnat po ako. Kinuha niya yung 100 doon sa may lamesa. Sabi po niya, bibilihan niya ako ng gamot. Opo. Yun po. Tapos naghintay po ako ng maghapon hanggang gabi. Hindi po niya ako binilihan ng gamot. Hindi kita mabibili ng gamot, Tim. Naka-duty ako. Bakit duty nakakapunta ka sa bahay ng ibang babae? Hindi ako pumupunta. Pumupunta Kung ano ka. naman sinasabi mo. Ganito ang gagawin po namin dito, May text doon na basa. Corporal. Yes, sir. Ipasusuri namin siya sa OB-GYN. Kukontakin namin yung attending physician ni ma'am, yung kanyang OB-GYN, at pupunta namin si Dr. Camille para sa Sir. evaluation. Sandali lang, sir. Yes, sir. And then, ganun din yung bata, nakakausapin ni Dr. Camille. Pag lumitaw sa ginawang pag-iimbestiga ng mga eksperto na nagsasabi ng totoo si ma'am, humanda ka na. Sinasabi ko sa iyo, humanda ka. Yayariin Sir, kita yung dito. sa ano, sir? Hindi nga, sir, humanda ka. Talagang lahat ng kaso, left and right, isasampa namin laban sa iyo. Sir, yung sa dugo Kung kinakailangan, pasisipak ka namin. Siyempre, with the condition na itong mga eksperto ay i-confirm yung sinasabi ni ma'am. Ma'am Mary Ann, magandang hapon. Hello po, sir. Good afternoon po. Ma'am Mary Ann, nandito po si Gladylyn. Opo. Nagsusumbong po sa amin na sinasaktan siya matagal na ni Corporal. Ang sabi po ni Corporal, postpartum depression daw po itong naranasan ngayon ni Gladylyn. Ano pong reaksyon niyo, madam?
Hindi po totoo yun. Sa tagal po nila pagsasama, simula, sinasaktan na po nila ang anak ko. Ilang beses ko na pong pinablatter yan. Buhay pa po yung papa nila noon. Marami na pong blatter ang ginawa ko. Saan po kayo Pero nagpapablatter? dahil ang iniisip po ng anak ko ay pamilya niya. Ayaw niya ng broken family. Kaya po siya nagtiis at hanggang ngayon nagtiis. Sobra. Ayan, Corporal. So pati yung nanay, nagsisinungaling din. Ma'am, di naman po kayo pumupunta dyan eh. May ibang pamilya na po kayo. Pag po binubugbog niya po ako, pumupunta din po ako sa nanay niya. Pumupunta po ako sa nanay niya. Nagsusumbong po ako doon. Nako, Corporal, lumilit ng mundo mo ngayon sa amin. Kaya kitang patanggal. Pag napatunayan, nagsasabi ng totoo ito si ma'am, lalo pat kung kinumpirma ng mga eksperto, yari ka rito. Maliban na lang kung si ma'am ay umatras at hindi kanya na kakasuhan. Hindi po, papatayin po ako niyan. Huwag mo na ho kay ma'am umuwi sa kanya. Sabi niya po kahapon, papatayin daw po niya ako. Colonel, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po, Senator. Nandyan ho ba sa tabi niyo si Corporal? Magkatabi lang Yes po po, kayo? yes po. Actually, pinatawag ko siya, no? Please, cellphone ko po yung tinatawagan niya. Ay, salamat po. Yes po, sir. Colonel, Colonel, base po sa sumbong ni ma'am at base po sa isang eksperto na kausap namin at isa pa yung isang testigo na anak mismo ni Corporal, lumilitaw na itong si Corporal talagang ay nambubugbog ng asawa. Gusto ko pong mangyari, sir, makipagtulungan po kayo sa gagawin natin pag-iimbestiga. Disarman to si Corporal, lalo pa takot daw to si ma'am, papatayin daw siya. Please lang, sir, kumpiskay niyo muna ang kanyang armas and then i-relieve muna siya sa kanyang pwesto nang sa gayon hindi niya magamit yung kanyang posisyon bilang pulis sa pananakot. Pwede? Ako na pong bahala po, sir, no? Marami pa naman paraan para kuan. Pwede ko naman siyang ibang i-light duty or dito na lang sa headquarters para mabantayan ko po, no? Para po ma-assure po natin yung kanyang asawa po, no? Although nakikinig po ako at syempre hindi ako pwede makapag-butt in, no? Yes po, we will assist yung kanyang asawa. Makakasiguro po sila na magiging patas po tayo dito. However nga po, yun lang nga po sana, siyempre ako bilang isang ama ng station, kung maaari ay makapag-usap muna sana lang na maayos. Actually, sir, no, honestly, hindi nga alam nito na wala yung asawa niya eh. Kasi pinatawag ko, alam mo bang nasa tulpo yung asawa? Sir, hindi niya daw alam. So doon na kami nagsimula na i-hold ko na siya dito para at least Colonel, yes, sir. Colonel, yung sabi mo, pag-uusapin silang dalawa, hindi na nga po umubra eh, kaya nga po pumunta na sa amin eh. Yes, Kasi sir, kung nadadaan pa sa pakiusap, sana hindi na pumunta sa amin. Ito nga po, may testigo, bata mismo 8 years old na nakita niya sa harapan niya, sinuntok yung nanay niya ng tatay niya sa tenga. And then testigo yung nanay nitong si Gladeline na noong pa man, nag-uumpisa pa lang sila magsama, nananakit na talaga itong pulis mo. Sir, wag mong konsintihin, sir. Ay, hindi po, Please hindi po tayo. Kasi pag ako po ay nagpa-Senate hearing, pati ikaw, sir, dadami dito, maniwala ka sa hindi. Wala po tayong problema dyan po, sir. Walang problema. Sige, sir, papatawag ka namin, sir. Okay lang sa'yo. So, wag mong kampiyan, sir. Sir, hindi ko po kinakampiyan, kaya nga pinaharap ko sa inyo eh. Opo, thank you po. Ba, sir? Opo. Sir, nandito rin yung WCPD ko, sir. Kasi kaya sabi ko, sir. Sir, ang gusto ko, sir, confined to headquarters and disarmado po siya. Para naman, sir, nananakit to ng bubugbog. Tapos ngayon, meron pa rin siyang baril. Dapat bilang isang pulis na to serve and protect, kailangan ikaw maging ehemplo sa taong bayan na magpapakitang ikaw ay nagbibigay proteksyon sa mga tao. Ngayon, isinusumbong ka ng pananakit at meron ka pang baril. Tanggalan mo muna ng baril, sir, para matanggal na rin yung yabang nito. Please lang, sir. Kung di mo kayang tanggalin, sir, aakyat po ako sa Kamkrame. Anong gusto mo? Hindi ko pa sinasabi, sir, na tatanggalan ko, sir. Okay, good. Sabi mo kasi hindi mo. Sir, nakakaintindi po tayo. Sir. Salamat, Colonel. Madali ka pa ng kausap, Colonel. In the end. Thank you po, sir. Yes, sir. So, didisarman niyo na po yan. Yes po. At dito na rin po mag-duty po yan, no? So, correct. Confined to headquarters, pag-dutyhin po siya ng walang baril, maglinis siya dyan sa kubeta, magwali sa opisina mo, magtimpla ng kape mo, o hindi naman kailangan ng baril yung taga-timpla ng kape mo.
Yes po, ako na po umbala po na magdisiplina po sa tao ko po. Salamat po, Colonel, sir. Mabuhay ka, sir. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Siyempre, hindi namin pa-imbestigan sa iyo to. Ang imbestiga rito, kamkrame. Okay? Patatanggalan ko ng ano to, hindi lang sa pagiging pulis, gusto ko makulong to. Kasi for the longest time, wala siyang ginawa kundi saktan pala yung kanyang misis sa harap pa mismo ng anak. Just imagine, sir. Ako, sir, alam ko mabait kang tao. 'Di ba? Hindi mo gagawin to sa iyo misis. Tama, sir? Ay, hindi ko po gagawin po yan. Minamahal po mga babae. Exactly. So therefore, yung tao mo gumagawa ng kabaliktaran sa ginagawa mo, sa paniniwala mo, dapat madisiplina, sir. Tama po o tama, sir? Yes po, depende po sa ating pong investigasyon po. Yes, sir. Hindi. Ulitin ko, sir. Yung taong gumagawa ng hindi tama na salungat sa iyong paniniwala, hindi mo kakampihan. Yun ang ibig sabihin, sir. Tama? Tama yan, sir. Tama yan, sir. Yes, sir. Okay. Sir, last na. Huwag mong kampihan ang iyong mga tauhan. Malayo pang marating mo, sir. Huwag niyo pong... sir, sir, po tayo. Yes, sir. Marami na po akong pulis na pinakulong din, sir. Wala tayong pag-usapan sa disiplina. malayo pang marating niyo, sir. Huwag niyo pong kampihan Salamat, sir. itong... Salamat. Yung taong ito. Okay, so disarmado Yes, na po yung Colonel at gusto po namin makita yung dokumento at di ebidensya na ito disarmado. At Okay, habang sir. pinaimbestigahan po namin ito sa kamkrame at pasasampahan po ng kaso. Kasi pag sinampahan namin ng kaso to, ayoko meron siyang baril na pwede niyang gamitin pananakot dito sa nagreklamo laban sa kanya. Di po ba, sir, Colonel po? Opo. Nakakasap po kayo, sir. O yan tuloy, Colonel. Sabi ni Cristel. Sabi po ni Cristel ng netizen, isang netizen, sabi, tropa ata ni Chief si Corporal. O yan, tinan mo, Colonel? O, nag-react na yung mga netizen. Ikaw kasi, kampi-kampi ka pa eh. Huwag naman, Colonel. Okay, sir? Tayong pinakampihan, sir. Wala. Opo. Actually, restrictive na nga to eh. Restrictive, very good. So kung restrictive, hindi na kailangan ng baril. Tama. Dito lang po sa station po to. Very good. Corporal, Yes, sir. disarmado ka na. Yes, sir. Wala ka ng baril. Wala na, sir. Oo, pagkatapos, ikaw ay tutulungan namin to si ma'am na ikaw ay masampa ng kaso na para ikaw matanggal sa serbisyo. At pag minalas-malas ka, makukulong ka pa. Anong sa inyo po? Sir, tulungan niyo po ako, sir, sana yung mapacheck up siya sa dugo. Gagawin po Yung namin yan. pinagmumula. Sir, gagawin po namin yan. Kaya nga sabi ko, kakausapin namin yung mga eksperto. Thank you, sir. Okay? Pag lumitaw sa findings ng mga eksperto na nagsasabing totoo si ma'am at kinukumpirma yung mga aligasyon niya, sabi ko kanina, yari ka, yayariin kita. Ibig sabihin, tutulungan ko si ma'am all the way na ikaw ay maparusahan at ano yung parusa na yun, masibak ka serbisyo at makulong pa. Nag-guess niyo po, sir? Yes, sir. Tatanggapin ko yung kung yun ang lumabas na resulta eh. Opo, Pero sir. alam ko naman po na hindi ako nanakit eh. Opo, sir. Minsan po na pag po nag-aaway din po kami, tinututukan niya po kami ng mga bata ng baril tapos nagtatago po kami sa kwarto. Yun po yung naka-blatter din. Hindi po, kasi hindi po niya kami pinapalabas eh. Kami pong gastos lahat dito. Salamat po. Confirmatory lang po ito doon sa mga sumbong ninyo. Ibabangga namin doon sa mga gagawin pag-imbestiga ng mga espesyalista, yung OB-GYN, psychologist, diba? Sama ko po yung anak kong pangalan. Medical legal. Opo ma'am, opo ma'am. Kung sino po kayong komportabling isama, sama niyo po. Sagot ko po lahat ng gastos. Salamat po. Yes ma'am. Corporal, dalawang tanong na lamang po, sir ha, kung okay pa Yes, rin sir. sa inyo. May number ko kayo ng mama nyo? Sir, ano lang po through social media. Sa Facebook lang po kami nagkokontakan ng ano ko, sir. Magulang ko. Wala kang cellphone number ng mama mo? Wala talaga, sir eh. Messenger lang, sir. Hindi po kasi para hawak ng cellphone yung magulang ko. Mga senior na po yung magulang ko, sir. Mama ko si Wala. may cellphone. Oh. Hindi, sir. Wala rin, di rin po sila updated sa ganyan, sir, sa cellphone. Hindi updated yung mama mo? Opo. Bali, sa ano lang, sir. May isang cellphone sa bahay, sir. Hiraman pa sila ng pamangkin ko. Yung po ng nanay O, ko. di bigyan mo sa akin yung number ng pamangkin mo kasi maghihiraman lang pala sila. Sige, para matawagan ko yung pamangkin mo, ipasa yung cellphone sa mama mo. Sige, nasa na? Sir, wala talaga, sir. Ayaw mo lang atin Messenger ibigay. lang talaga. Di ba sabi mo may cellphone number yung pamangkin mo, nagpapasan sila ng mama mo? Oo, sir. Hindi ko na nakuha, sir. Wala akong talaga. O, Kasi sige, ganito paiba-iba na rin po lang. ng So, wala kang number ng mama mo, ayaw mo ibigay. Okay, hindi kita pipilitin dyan. Isa na lang. Payag ka ba na magpa-lie detector test?
Opo, sir. Pahig po ako. Good. Kayong dalawa, ipapalay detector test namin. Okay sa'yo? Opo, sir. Okay po yun. Mas maganda nga po yun, sir. Very good. Sige, ma'am. Okay sa'yo? Opo, okay po. Good. Sige, ipalay detector test namin kayo sabay yung sa pagkuha ng opinion ng mga eksperto, Apo. mga testigo, and then let's see what happens, okay? Opo. Sige, salamat ma'am. Muli ha. Thank you. Magandang hapon. Ilan taong mama Hindi mo? ko po, sir. Hindi mo alam edad ng mama mo? Grabe ka naman. 65 yung tatay ko, sir. Yung mama ko, yung nasa 60 na rin, no? 60 na rin. Mahal mo bang mama mo? Mahal ko po, sir. Okay. Kung mahal mo ang mama mo, bilhan mo siya ng cellphone kasi kailanganin yan in case of emergency, kung kailangan niyang tumawag sa iyo, tumawag ng ambulansya o kung sino man gusto niyang tawagan. At para mabilis mo siya makontak. Sir, nag-loan ako, sir. Nasa asawa ko yung loan ko, sir. Kinuha mo kahapon. Wala, nasa iyo. Sir, magkano ba yung cellphone? Di ba kinuha mo yung pera kahapon? Sandali Yung ma'am. pera po, Ma'am, nasa sir, makinig ka ako. muna, Corporal. Magkano bang pinakamurang cellphone, Corporal? Di ba may 2,000 lang na cellphone? Yes, sir. Oh, bilan mo kahit na yung 2,000 na cellphone na para may magamit yung mama mo for emergency. Opo. Yung pera ko po, nasa asawa ko ngayon, sir. Sir, 2,000 lang, sir. Bumili ka na ng cellphone. Sa lahat ng sahod ko, sir, eh. Sa kanya ko po binibigay, sir. Baka gusto mo ako pang bibili ng cellphone para sa mama mo. Hindi, sir. Bibili po, sir. Yun na lang. Yung buong sahod ko, sir, sa kanya na pupunta. Saka yung loan ko, sir, nasa kanya. Yung 60,000 po, kinuha niya kahapon. Wala. Dala Nasa po iyo. niya. Dala po Wala. niya. Dala Kinuha niya. niya. Kasi nga po, pinagbibintangan niya ako, pinagnanakawan ko daw po siya. Kita mo. So, Ultimo, yung binibigay niya po sa magulang niya, ninanakaw ko daw. Tapos kahapon, yung magulang niya nasa bahay namin, pati po yung hipag ko, pinagsasabihan niya ng tanga ka, bobo ka yung nanay niya po. Sabi niya, bakit kayo pumunta dito? Kasi kailangan niyo ng pera. sinabi niya hipag niya. Sinabihan niya po yung nanay niya. Minura niya pati nanay niya. Opo. Sabi niya pa, bakit kinakampihan niyo yan? Ako daw po, bakit kinakampihan? Dapat daw, pinagsasabihan ako, pinagmumura daw ako ng nanay niya. Tapos sabi po niya sa nanay niya, tanga ka, bobo ka. Ay, sos, aray ko. Kaya pala ayaw mo ibigay yung cellphone number ng nanay mo. Sir, pina-check up ko na rin po yung cellphone ko. Wala talaga, sir, eh. Sir, ako nagsasabi sa'yo, kung talaga mahal mo ang nanay mo at nagsasabi ka ng totoo, bilihan mo ng cellphone ng mama mo, yung pinakamurang cellphone para may magamit in case of emergency. Nakakaintindi ka ba? Sir o hindi? Yes, sir. Bibilang ako. Good. Bilihan mo, bukas bilihan mo para sa Lunes o Martes, tatawagan namin siya. Yes, sir. Very good. Thank you.